Okey, so papatol tayo sa mga mabababaw na tsismis 'no, kasi wala tayong makuhang topic talaga. Like I've said, may issue talaga kasi si Facebook pagka politics yung topic, nasha-shadow ban siya. So, hindi agad nadi-distribute lahat yun. Sayang lang yung effort 'pag gumawa ng video, tapos hindi naman mapapanood, 'di ba? So anyways, this time ay papatulan natin yung issue tungkol dito kay Dennis Trillo na nag-comment siya doon sa isang TikTok video. Tapos TikTok video niya na kinomenta ng netizen tapos sinagot niya. Okay, tapos later on nag-press release yung kanyang management saying na hindi daw si Dennis Trillo yung nag-reply doon, kasi daw ang TikTok account daw ni Dennis Trillo ay unfortunately na-hack daw ito. So yung mga sumagot daw dun sa komento na yun, that particular comment na nag-trend, ay hindi daw si Dennis Trillo yon. Tatanong yung isang netizen kung lilipat na ba ng network itong si Jeneline Mercado na asawa ni Dennis Trillo. Obviously, lahat naman tayo alam yun. No, so tinatanong siya kung please sagutin niyo po kung ano, kung may katotohanan ba na lilipat ng network itong si Jeneline Mercado. So sumagot ito si Dennis Trillo kasi nabanggit doon sa tanong yung ABS-CBN, kung lilipat ng ABS-CBN. Sabi ni Dennis Trillo, "May ABS pa ba?" So yun yung sagot niya. I cannot find anything wrong about it, pero kasi since he's a celebrity at, nandun nga siya sa kalabang network dati, kalaban dati, pero ngayon ay 'di ba, meron na silang pagkakaisa. So lahat ng mga networks ay parang nagkaroon na ng, unity, 'di ba, itong mga networks na ito. Tinanong niya do'n kung may ABS pa ba. For some, parang wala lang 'yun, pero kung ordinaryong tao ka din, wala lang din 'yun. Pero kasi since he's a celebrity and he is under GMA7, so parang mali yung dating, 'di ba? Nag-trending itong particular comment ni Dennis Trillo na ito, yung mga screenshots, kumalat all over the internet. At sa isang forum kung saan ako ka-join, actually forum talaga ng mga tsismosa itong legit 'no. Tas may mga codenames lang kayo dun, hindi niyo talaga babanggitin kung sino kayo kasi magbibigay kayo ng mga detalye, ganyan. Ganon yung forum na yun. So, ang sabi doon ay, "Hindi pa ba kayo nagtataka? Naungkat ngayon itong tsismis dati kay Dennis Trillo at tungkol dito kay Jeneline Mercado dahil doon sa chika na yun." Imagine 'no, nakakatakot talaga kasi kapagka gumawa ka ng issue, mauungkat yung mga previous na mga tsismis tungkol sa iyo 'no? Especially the negative ones, kasi yung talagang mga negative ones ang nagre-remain sa utak ng tao. Hindi ko alam din 'no, kung ano bang, pero there's a science behind it, right? Yung mga negative thoughts, yung hindi nakakalimutan ng mga tao. Anyways, sabing gano'n, hindi, 'wag na kayong magtaka kung bakit ganyan sumagot si Dennis Trillo. Kung matatandaan niyo noon, jinombag-jombag niya si Jeneline Mercado. So, 'di ba parang may gano'n chika. Kasi actually guys, hindi ako fanatic ng GMA7 before. So yung mga artista ng GMA7, dedma lang gano'n. Parang kung sino yung pinakasikat, yun lang yung kakilala ko. 'No, tapos hindi ko naman alam na meron palang issue ito si Dennis Trillo at saka itong si Jeneline Mercado na gano'n pala. Nagpa-interview daw ito si Jeneline Mercado at nilahad daw niya doon sa particular interview na yon na jino-jombag daw siya ni Dennis Trillo kaya sila naghiwalay. Which is nakakagulat kasi si Dennis Trillo yung inasawa niya. 'Di ba kasi after no'n, after the relationship with Dennis Trillo na kung saan niya siniwalat yung mga nangyari sa kanilang relasyon, ay naging jowa niya si Luis Manzano. And then yun nga ay after no'n, nabalitaan lang natin 'no na engaged na sila at nagpakasal na bigla. So parang medyo ano 'no, medyo magulo sa utak, pero alam niyo 'yun, kasi naman lahat naman ng tao puwede naman magbago, eh. And kung sakali man talaga na hanggang ngayon ay jino-jombag pa rin siya ni Dennis Trillo, it's impossible na magiging gano'n sila kasaya, 'di ba? Sa
publiko kasi nakikita naman natin na very peaceful ang samahan ni Jenilyn at ni naba-bother ako. Naba-bother ako sa mga tumutunog dito sa laptop ko. 'Di ba, nakikita naman natin kung gaano kasaya si Jenilyn at saka si Dennis Trillo. Siguro nung time na yun dahil bata pa sila, siguro yung mga moments nung mga kabataan pa nila and they learned their lesson very well. Siguro there's a reason kung bakit din nagawa ni Dennis yun kay ano, pero it doesn't justify the fact na nanakit siya kung sinaktan mo niya si Jenilyn. So anyways 'no, nakakagulat lang talaga. Maraming nagsasabi dun na hindi daw totoo na na na-hack daw ang account nitong si Dennis Trillo at eme-emeng guard lang daw yun 'no. Kasi puwedeng hindi, puwedeng nagulat or nabigla lang siya dun sa mga sinabi niya tapos biglang nag-trending, cause ng stir, 'di ba? Gano'n. Anyway, thank you so much for joining me. I'll see you on my next vlog. Bye-bye.